now Cardinal Parolin, the Vatican Secretary of State. That's Cardinal Sarah. He's the head of the Congregation for the Sacraments. One of the Vatican officials, yun nandoon. So these are the official members of the Vatican delegation. Around 40 din sila, Corina. 40? Yes. Ngayon, yung susunod naman, yan yung kanyang papal MC. Master of Ceremony, si Monsignor Marini. So ito naman si Monsignor Chibuike. He's the first counselor of the Vatican Nunciature. Isa sa mga MC ng Popes ito, yung dalawa. All of these people, kasakay po niya sa aeroplano. Si Father Federico Lombardi, yun ang Vatican spokesperson. Ito naman si Monsignor Siamus, one of the assistants sa Nunciature. Now he's greeting Archbishop of Villegas. So nandyan lahat ng mga members now. These are the members of the Papal Committee, the heads. Now si Bishop Milo Vergara, the Bishop of Pasig. Siya yung head ng Media Committee. And si Bishop Jesse Mercado naman yung susunod. Siya naman ang in charge sa welcome. Ito naman si Monsignor Leo Tumulak sa Military Ordinary. Kasama rin siya sa security arrangements. So, yung mga bishops na nandyan are the heads of the different committees sa Papal Organizing Committee. Ito naman si Bishop Tonel, siya naman ang chair ng liturgy. Si Bishop Roberto Santos, siya ang in charge ng transportation, yung mga Pope mobiles, andyan sa kanya yun. Oo. Tatlo ang kanya naging sasakyan. This is Bishop Evangelista, siya ang in charge ng accommodation. Bishop Pablo David, siya ang in charge ng physical arrangement. Yung sa Luneta, andyan yun sa kanya. I see. Lahat po ba ito ay kasama niya sa aeroplano pabalik ng Roma? Itong mga bishops na dito lang sa Philippines. Okay. So ito yung send-off na. Send-off party. Kinakanta na itong theme song ng World Youth Day. Si Archbishop Utlet. Maraming mga bishops na dumating din from the members of the CBCP. This is Archbishop Romulo de la Cruz of Zamboanga. Basta ang masasabi natin, Father Joe, aalis siya ng Pilipinas na punong-puno ng pagmamahal ang kanyang puso. Memories, very powerful memories. At nabanggit niya sa kanyang message doon sa UST yung tears. Kasi nakikita niya na umiyak yung mga tao. So, isa yun sa effect ng Pinoy sa kanya. Na pag may nakikita siyang gano'n, hindi na sinusunod yung kanyang prepared speech. Then he wants not to speak from his heart. He was scheduled to talk in Tagalog yesterday at the Mass. Ano ho ang nangyari? Bakit hindi natuloy yun? Well, actually English yung nakahanda. English yung nakahanda sa pero po yung isang... Pero siguro, kung baka meron siya na-practice. Pero siyang pinractice dapat, pero hindi na natuloy. These are the government officials now. Yes. So, these are the cabinet leaders. Yes, ito ang mga miyembro ng gabinete. Yes. So, yes, naku, makita mo kanyang saya ng kanyang mukha. So refreshed. Yeah. Now we are singing, yes. Ang kanyang ngiti ay genuine, ano? Yes, yeah. Kasi kapag pagod siya. Pero pag bumiti, parang hindi naman yung kanyang ngiti. Yes, naku, grabe. Ayan, tinuro siguro ni Secretary Soliman ng mga bata. He has a special love for street children. There is a special mention. Yes, meron siyang... kaya mga street children po itong pinili nila na... Nagkaroon yata sila ng manyanita Corina this morning. Parang yun ang information na nakuha ko na meron yata siyang manyanita from the street children. Ay kung natuloy yun, wala ko nakita pang feed doon. Pero yun ang narinig ko na itong mga street children ito ay magkaroon sila ng manyanita. Ano po ba ang ibig sabihin kapag manyanita? Manyanita is mañana, morning. Ito yung songs sa umaga na para paggising ng isang tao, marinig yung kanta, magkaroon siya ng na very joyful disposition while listening to the music. Ginagawa ito pag my birthday, gano'n. Sana parang dapat buhayin natin ulit ang kulturang yan. Ayan, paakyat na.
Ayan, marinig mo na yung sigaw ng mga kabataan. Carlo Tagle. Pagod na pagod na siguro si Carlo Tagle kasi araw-araw siya kasama sa folk mobile. Ang ganda rin ng press briefing, gabi-gabi rin. Ayan. At ito na po. Huwag naman natin isipin na ito na talaga ang huling pagkakataon na makikita natin ang Santo Papa. Una, with modern technology, he's just Mabilis lang. Hours of travel. isang pindot lamang nariyan na siya sa harapan ninyo. Pero umaasa po tayo na sa Enero ay baka sakali mapag-isipan ng Santo Papa na bumalik ng Pilipinas. Ano nga po ba yung event ulit, Father This Joe? is the 51st International Eucharistic Congress. Kasi every 4 years, merong Eucharistic Congress. It's an international gathering of theologians, mga speakers, and iba't ibang Christian communities, and they reflect on the Eucharist. At imbitado si Pope Yes. Francis. Inibita siya muna dito, pero dito sa Finlandia, yun, napaaga yung kanyang pagbisita. So hopefully sana, kung ganda sana kung makarating. Sa entablado na may encore. Nalalabas ulit si Pope Francis para sa huling kaway. Pero tingnan natin kung siya ikakaway mula sa kanyang bintana. Alam mo naman tayo, apparently we cannot have enough of him. Kaya ito po, abangan po natin baka sakaling doon sa bintana ay kumaway-kaway pa siya. Ito po ang miyembro ng Papal Committee, kung tawagin. Mga miyembro ng simbahan, opisyal ng simbahan at opisyal ng gobyerno. Kasi pag-landing niya, Corina, nakikita natin sa camera yung kanyang seat, sa window side. Oo, sa kanyang pagdating. Yung nakita ng mga tao, palakpak. Oo. Grabe. Kasi ang tagal siyang hinintay. So baka nga buksan nila yung bintana kung sa window seat siya. Napaka-blessed natin itong nakaraang 4 na araw. At ito'y pinaghandaan ng mabuti ng buong Pilipinas. Hindi po tayo nabigo dahil ayon na rin kay Father Joe na kasama po sa Papal Committee, Papal Visit Committee, masayang-masaya na aalis pabalik ng Roma ang Santo Papa mula sa kanyang bisita dito at ang Pinoy effect sa kanya. Pinoy effect. Hindi ito makakalimutan ng Pope. Talagang grabe ang impact sa kanya. And all the delegates who came with him, they were so impressed with what they saw here in Manila for this particular visit. Iyakan, grabe talaga yung gift of consolation and the gift of affirmation na yung pananampalataya ay biyaya ng Diyos at yung Santo Papa ay mukha ng affirmation na ito at pananampalataya para sa atin ngayon, lalo na sa daming sakuna, sa hirap. Merong ganitong yung affirmation ng Santo Papa at ito'y nagbibigay sa atin ng pag-asa. Umaalis ang Santo Papa ngayon na nag-iwan ng magkakahawig na mensahe mula sa lahat ng kanyang mga naging sermon sa misa at talumpati at yun ay ang mensahe ng pagmamahal, pagpapatawad, pamilya, at ang pagbigay ng puwang at pagmamahal sa mga bata at sa mga mahihirap. Ito ay mensahe niya sa lahat ng kanyang mga sinabi. May binanggit din siya, Father Joe, na
it's okay to cry. Yes. May sinabi siya na Yeah, okay lang na kayo'y umiiyak dahil hindi ka pwedeng maging isang mabuting Kristiyano kung hindi ka marunong umiyak. Meron din siya sinabi sa Mall of Asia na pwede rin ikaw managinip tulad ni Saint Joseph. If you don't know how to dream, you don't know how to love. Aba, Beautiful. So, yung panaginip, kasi nanaginip si Saint Joseph. So, meron Joseph the Dreamer. Meron siya mga ganitong mga lines na wow. Isa siyang romantiko, ano? Para siyang romantiko. So, in the context of family, yun nga, parang if you don't know how to dream, married life, family life becomes routine. So, yun ang challenge naman niya sa families and mga couples, that you should know how to dream like Saint Joseph, meaning be open to surprises. Para sa inyo dito sa simbahan, Father Joe, ito rin ay isang hindi malilimutang pagkakataon, Yung ano? sa cathedral lang Corina, yung misa ng Santo Papa, marami kami nag-iyakan doon mga kaparian, mga religious. Lalo na yung lumapit siya doon sa mga naka-wheelchair, na mga religious. Yung that care and personal touch ng Pope, talagang wow, it's beyond words. So, malaking mensahe yun sa amin sa kaparian. So, it's a call to renewal. It's a call to deepen our commitments sa aming mga buhay ng pagiging reliyoso at pagiging pare. Para kayong nabigyan ng matinding vitamins. Ha? Sa kanyang pagbisita dito, Father Joe. Wow, tila mo. Hindi ako magtataka kung biglang dadami ang mag-a-apply sa seminaryo. Pagkatapos itong... Yan ang Pope Francis effect. Oo. Pilit po nating hinahabol sa camera kung aling bintana naroon ng Santo Papa tulad ng nakunan natin sa kanyang paglapag sa unang araw. Pero ngayon mukhang hindi natin mahanap kung aling bintana ba iyon. Magkakaroon na ngayon ang pagkakataon ng Santo Papa na magpahinga sa wakas. Ilang oras nga ba ang biyahe papunta ng Europa? 18 oras ba? Parang 14 hours na 14? yan. 14 hours. Kung dire-diretso. Direct flight. So, direct flight ito Ayan, si Archbishop Pinto. Decided, makikita mo na yung bintana. Kumakaway siya, makikita mo ko rin na. I think it's the other side. Siya ba yan? Kumakaway? Kumakaway siya yung kamay yan. Siguro nga siya yun, dahil sino pa ba ang kakaway kung hindi siya? Pero parang sa kabila. Walang karapatan yung ibang kumaway kung hindi si Pope Francis lamang daw. Ayan, ako. Kasi protocol yan, Corina, yung send-off party, yun ang mag-provide ng aeroplano. So, dinala siya ng Alitalia to Sri Lanka. Tapos, pag siya sa Sri Lanka, ang nagdala sa kanya yung airline ng Sri Lanka. Ngayon naman, dahil tayo ang nag-send off sa kanya, all the way to Rome, Philippine Airlines naman. Ayun. So that is the protocol. Yes, yan ang protocol. So ano yung send-off country, siya mag-provide na sasakyan. So maraming mga pasahero dyan, maraming Pinoy dyan nakasama sa send-off all the way to Rome. Kasama dyan yung ating Philippine Ambassador to the Vatican, si Ambassador Mercedes Tuason. Yes. Alam nyo naman ang Pilipino, kapag tayo ay sumasalubong, hindi ba? Kahit isa lang ang dadating, isang jeep na punong-puno ang darating ng mga kamag-anak. Ganon din yung ating pamamaalam. At saka Corina, doon sa Villamor Air Base, merong press conference, no? While the Pope was coming from the Nunciature, merong local press conference. Diyan sa flight na yan, magkaroon din ng press conference yung Santo Papa with all the reporters traveling with him. I see. Going back to Rome. Going back to Rome. Yan din isa din sa protocol ng mga papal visits na ang Santo Papa ay handang tumanggap ng anong tanong sa libreng-libre. Sa media group. Yes. And in that plane, there are 77 media personnel there. Yung total, the Vatican accredited media personnel. So diyan malalaman natin kung ano ang kanyang reaksyon sa Doon niya Pilipinas. sasabihin ang kanyang mga final impressions about the papal visit. So tatanungin siya meron pala yung visit pala niya sa mga Jesuits, Corina. May isang Jesuita nagtanong sa kanya, Holy Father, what is your impression of the Filipinos? Napakaganda ang sagot niya, Corina. Sabi niya, Filipinos have a profound dignity. Ang profound dignity which comes from faith. Sabi niya, wow. Yes, profound dignity.
Pag tinagalog natin yon, malalim na dignidad, na parang meron tayong dignidad na masasabi natin na yung ano man ang dumating sa ating buhay. Merong may isang Tagalog na word na maharlika, yung pero meron tayong hindi tayo nahiyang tumayo sa ating sarili. May pagpapahalaga tayo. Yes, may pagpapahalaga tayo sa ating sariling dignidad bilang Pilipino. Nakita ng Santo Papa yan. Totoo. Yes. Kailan niya sinabi yun? Yung sa audience ng mga Jesuits that night. Kasi it was a very intimate conversation. So, tinanong siya, Holy Father, anong impression mo sa mga Filipinos itong pagbisita mo? Sinasabi niya, I see that the Filipinos have a profound dignity. Yeah. Ayun. So, napakaganda ng ganong impression. Kapag tayo po ay namamaalam sa ating mahal na aalis, hindi natin titigilan yan hanggang hindi natin nakikita ang eroplano sa himpapawid. At yan din ang ginagawa natin ngayon. Mga kaibigan, alam niyo naman po, kultura natin yan. At ito po ay pagtutuldok sa 4 na araw na hindi malilimutan. Truly a historic event for the Philippines. Yes, first visit to the Philippines of Pope Francis. Ito pong inyong meeting kay Pope Francis, itong grupo ng mga Jesuito, gaano katagal naman po ang inyong pakikipag-usap sa kanya? Well, alam mo, Corina, umalis na ako after 20 minutes kasi kailangan kong dalhin si Cardinal Tagle at si Father Lombardi na Jesuit din sa press briefing. Akala ko natapos agad yung meeting, akala ko mga 30 minutes lang. Tumagal pala. Tumagal? Tumagal. Mag-isang oras yata. Marami silang pinagkwentuhan. Yes, yes. So, yung he felt very much at home with brothers, with the Jesuits. So, at may mga quote pa ba ang inyong mga kasamang Jesuit? Pero kayo po mismo ang nakarinig sa sinabi niya tungkol sa dignidad ng mga Pilipino. Kasi sinabi niya sa simula, kasi tinanong siya ng isang kasamahan namin kung ano yung kanyang impression. Sabi niya, Filipinos have a profound dignity. Napakaganda kasi in the word dignity, yung parang values ng ating pagiging Pinoy, yun talagang ating pinaghahawakan. Maybe he says this in the context of what the Filipinos have to go through. Yes, yeah. Sa tindi ng kahirapan at sa tindi ng mga kalamidad na ating hinarap, ay mayroon pa rin tayong sariling pagpapahalaga. Saka yung pananampalataya, ang lalim ng pananampalataya, na sa gitna ng lahat ng sakuna, hirap, nakasmile pa rin. Nakasmile pa rin yung mga tao. Yun talagang nakaantig yun sa puso ng Santo Papa. Napakaganda ng pagtatapos ng bisitang ito ni Pope Francis sa mga awitin na lamang na narinig natin kahapon sa Luneta na parang buong langit ay nagbukas sa gitna ng ulan. Ang ganda rin, alam mo, Corina, yung compositions na ginawa ni Father Manuling, iba't ibang lingwahe. Merong Visayan language, Ilocano, Ilonggo, merong Spanish, Latin. Parang ipinapakita doon sa awit, sabi nga ni Horacio de la Costa, na pag ang Pinoy ay umawit, iba't ibang lingwahe, pag umawit ang Pinoy, nagkakaisa ang lahat. Beautiful. Yes. So yun ang nangyari doon sa misa, iba't ibang lingwahe, subalit sa pag-awit ay iisa. 1,000 choir. Oo. Yeah. 1,000-man choir. So grabe yun, yun nga, sinabi nga ni Cardinal Tagle, yung sa kanyang Thanksgiving message kay Pope Francis sa Cathedral, na sa gitna ng aming kahirapan, kami mga Pinoy, we have two jewels. Yung aming pananampalataya, yung isa, at yung musika. Totoo yan. At yun, isa yun sa Pinoy effect kay Pope Francis, yung ating music. I'm sure. Dahil sa lahat po ng mga misa, yun po nagpapahaba ng misa natin Pero napakaganda. Yeah. Napakaganda. Iba ang tunog kasi ng awiting Pilipino, Yes. Kumpara sa mga awitin sa Vatican, Father? Iba ang himig natin. Pero ito'y sadyang Pinoy na Pinoy ang kanyang naging karanasan. Ano yan? Telebalita? Teleradyo? Sa lahat po ng mga naging preparasyon, Father, ito po ay ginasusan din ng simbahan sigurado. Well, ang gobyerno at saka simbahan. So, tulong-tulungan. Ito yung impression ko simula pa sa Villamor Air Base kasi kailangan mag-coordinate. The security, at saka yung sa Malacanang, mga ganun.
well-coordinated ang lahat. So I was so impressed with how the different committees cooperated and coordinated. So I thank the government committees, the different groups, ating mga military, pati yung mga police. Naku, sa daan, yung nakatayo ka lang doon, I mean, that's really something, no? Nakakatawa kasi pag they're there to discipline the people. Pag dumaan nyo sa tupapa, nagsasalute across din sila. Talagang rin sila, talaga meron ding Francis effect sa kanila, but they kahit nakatalikod, they continue their duties, so grabe yun. So, I think this is what happens when government, private sector, the church come together for one purpose. So ito isa sa Francis effect na lahat ay nagtutulungan at nagkakaisa dahil nga para sa ating lahat ito. Marami din mga private groups na tumulong sa mga iba't ibang mga programa. Sila nag-sponsor, maraming mga tulong, mga pagkain, mga donasyon. Yes, yan, mga ganon sa tulong para talagang magkaroon ng success itong ating event na ito, Papal Visit. At sa buong 4 na araw, bagamat nagkaroon ng ulan sa Tacloban, pati dito, hindi pinapawisan si Pope dahil mababa ang temperatura. No? Nagkataon, dumating siya sa bahagi ng taon kung saan mababa ang temperatura natin. Malamig. Malamig, ano? Para rin tayo nasa ibang bansa. Yung ulan kahapon, parang ice water. Totoo yan. May kaunting hangin pa. Yeah, at ito na po, maandar na po ang Philippine Airlines na magdadala kay Pope Francis pabalik ng Roma. Sabi nga po ni Father Joe Kilong-Kilong, ito po ay protocol na ang pinanggagalingan na bansa ng Santo Papa, ang official airline ng bansang yon, ang siyang maghahatid sa kanya pabalik sa kanyang tahanang bansa. Tuloy pa rin po na naroon ng mga tao, mga bata, ang send-off committee, nagwawagayway ng kanilang mga bandila para hanggang sa hindi na masilayan ng Santo Papa ang Pilipinas, nakikita pa rin niya ang pagmamahal at kaligayahan na naidulot niya dito sa Pilipinas sa kanyang pagbisita. Bakit parating sinasabi ng Santo Papa na pray for me? Sa dulo ng lahat ng kanyang mga talumpati. Yun nga, Corina, ito yung sa pagsabihin natin na pray for me, ang ibig sabihin niyan is a prayer of intercession.